Puntahan naman po natin ang mga balita sa Metro Manila. Sinampahan ng PNP ng reklamo ang ilan sa mga nakagirian ng ilang rallyista sa Mendiola po sa Maynila noong November 30 Bonifacio Day. Kabilang sa isinampang reklamong direct assault and disobedience to an agent of a person in authority. Hindi raw palalampasin ng mga pulis ang pananakit sa kanilang tauhan at pagnanakaw ng mga rallyista sa isang body camera. Wala rin daw permit ang mga rallyista para sa nasabing kilos protesta sa Mendiola. Sabado nga nang mauwi sa hatawan at tulakan ng kilos protesta ng mga militante nang subukang makalapit sa Malacanang. Isang pulis din ang nakuhang binubugbog ng ilang rallyista. Ayon naman po sa panig ng mga militante, nasa 4 na po ang sugatan sa insidente. Wala pa namang pahayag ang kilusang Mayo 1 na kabilang po sa nakagirian ng mga pulis. Sugatan ng 2 pasahero matapos naman pong bumanggang sinasakyan nilang TNVS sa concrete barrier sa Guadalupe Bridge sa Makati. Nakatagilid ang sasakyan at nasa loob ng mga pasahero nang madatna ng mga rescuer. Nagtulong-tulong ang mga rescuer para mailabas sa mga pasaherong papunta sana ng NAIA. Agad naman silang isinugod sa ospital. Hindi raw napansin ng driver ang mga barrier sa tulay kaya anya nabangga ito. Tumagal din ng 1 oras bago naialis ang sasakyan sa kalsada. Nagdulot po yan ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Hawak na ng mga otoridad ang driver ng TNVS. Arestado naman ang ilang Koreanong pugante na sangkot daw sa cryptocurrency scam. Nahuli ang mga suspect sa isang bahay sa Alabang, Muntinlupa. Aabot sa $2.9 million o higit 170 million pesos ang natangay ng mga suspect sa mga nabiktima nila. Magkano Korean? Nagpapatakbo daw ng bogus na website ang mga suspect para makapangloko. Nakikipag-ugnayan ang South Korean government sa Bureau of Immigration para sa deportation process ng mga dayuhang pugante.